Amen. Hallelujah. Thank you, Coach Pao. And also po, no, I would just like also to thank everyone po. Kanina po yung nag-special number. Salamat din po. I just also want to reinforce po, yung ating camp, that's gonna be next week na po yan. Amen. Hallelujah. Come on, let's go, Lagnianos. Amen. It's gonna be next week. Next week na po yan, May 1 and 2. So if you happen to not register yet, please, I would just like to encourage everyone, please do register. Alam niyo po, may gagawin po si Lord sa bawat isa because we believe that as Light Young Adults po, tinawag po tayo not just to be a worker in the marketplace, hindi lamang po para magtrabaho doon, but also to be a Christian there and to see what? To give light and salt sa atin po mga pinagtatrabahuan. Amen? Amen po. Hallelujah. Welcome po to the very last Sunday of April. Amen. Ang bilis. Last Sunday na po ng April, tapos next Sunday po, mag-meet po tayo, May na po. Amen. Meron po ba tayong mga celebrant po ng May dito? Amen. Taas kamay. Sige po kasi yung katabi nyo, lilibre ganyan. Amen. Wala pong May. Amen. Wala po ata April na po. I think meron sa May, nahihiya lang. Amen, meron pong April. But anyway po, pag-uusapan po natin, tutuloy na po tayo sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Sino po pala dito, dumating dito na may ine-expect? Amen? Noon nananampalataya na may gagawin si Lord ngayon. So let me just go straight. Sino po dito na dumating na po sa life niya na, alam niyo po yun, kumakapit ka na lang sa parang isang lubid na pag bumitaw ka na, goodbye. Sino po dito dumating na sa ganong panahon? So dumating ganong season ng buhay niya. Yung kung nakakapi, yun, amen, no, brother? No, parang meron kang kinakapitan na lang, pag konting-konti na lang, yung nakaganon ka na lang, tapos lubid, tapos pag nakabitaw ka, goodbye. Yung theme song ng buhay mo, alin? Gusto ko nang bumitaw! Hallelujah! Ayoko na! Yun Lord, binibigyan ko po ng 3 points yung aking pinagdadaanan. Ninonominate ko na po itong pinagdadaanan ko. Gusto ko pong ma-evict ito. Pwede po ba yun? Ang sarap siguro kung pwede pong gano'n, Lord, 3 points po sa problema ko pong pinansyal kasi nahihirapan na po ako. 3 points po sa pinagdadaanan ko sa pamilya ko, tanggalin nyo na po ito, inonominate ko po sila. Tapos magte-text votes yung ng mga angels. Amen. Kung pwede lang gano'n, pero alam niyo po yun, meron po tayong mga kanya-kanya pong pinagdadaanan. Pero ang maganda po sa ating Panginoon, tumuloy lang po tayo, binibigyan niya po tayo ng kalakasan. Amen po. Now, maybe po siguro nakakapit lang po tayo sa isang lubid, sa isang relasyon, sa alin po, sa isang handrail, nakakapit ka na lang na gano'n. Kasi alam mo, pag binitawan mo, baka tuluyan ka ng malaglag. Na po, I think dumadating po tayo sa ganong mga pagkakataon po ng ating mga buhay. Or maaaring pong nandun po tayo sa ating mga buhay ngayon. Na po, some of us are in that exact place right now. Maybe you're in that place now. You're in pain. You've prayed. You've cried. You've waited. Pero Lord, bakit naman ganon ang sakit pa rin? No? Nagdadasal naman ako, Panginoon, sometimes nga po dahil sa ating mga sitwasyon na kinakaharap po natin, minamanage na po natin yung disappointments natin and yung expectation. Pag hindi ako nag-expect ng ganito kataas, hindi ako madidisappoint ng ganito kababa. So ang mangyayari, hindi ka na lang mag-expect. So ang mangyayari, hindi ka na lang maniniwala. Mas okay pala no? Mas okay pala na hindi na lang ako maniwala, at least hindi ako madidisappoint. But God has called us to believe and to expect. Amen? Amen. May pinapanghawakan po tayo and maybe you've asked po, Lord, hanggang kailan? Ako lang po ba yun? There's comes in a time in our lives when we ask, Lord, hanggang kailan ba to? Lord, bakit ganito? Lord, andito pa ba ako sa kalooban mo? Andito pa ba ako sa will mo? But I believe God has reminded us today and I believe God has destined for us today to be here in this place today because God is going to remind us na, hold on kapatid, pain ends. And this is gonna be our topic today. Minamagatan po natin, hold on, pain ends. Sabi mo sa katabi mo, hold on, it's not the end. Amen. Habang binabagit po natin, hold on. Parang ikaw din, no? Tuloy lang. Tutuloy po tayo. Hindi po ito yung ending mo. Hindi pa ito yung ending mo. Hindi pa ito yung katapusan ng story mo. Because why? Pain doesn't last forever, but our faith can. No, maaari po, may pinagdadaanan po tayo ngayon, may mga sitwasyon sa ating mga buhay na gusto po nating matapos na, yung ninonominate na natin, yung pwede po ba yun, no? 3 points po sa ganito, 3 points po sa ganyan. But, I thank God that whenever we stand up and we show up, no,
It will end. Pain ends. Sino po dito nakaranas na may pinagdaanan pero nagulat ka tapos na? No, maaring last year. Tapos ngayong taon, tapos na yon. Tapos ngayon may mga panibagong hamon. No po, they are new every morning. Buti na lang po, binibigyan po tayo ng kalakasan ng ating Panginoon at grasya ng ating Diyos para po tayo po ay magtuloy. Maaari po bang manyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ako po sa unang slide, kayo naman po sa next. In the book of Romans, chapter 5, verses 3 to 5, we can, Amen. So ako po sa verse 3, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Kayo po sa next verse. And sabay-sabay po tayo. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Para po mas may diin. Amen. Was given to us. Para po mas diin, basahin po natin sa Pinoy version, sa Roma po. Sabi po doon, at hindi lang yon. Nagagalak pa tayo kahit sa gitna ng paghihirap. I think later, pwede natin i-lakihan yung font para mabasa natin. No? Sa gitna ng mga paghihirap, dahil alam natin na ang paghihirap ay nagtuturo ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay humuhubog ng magandang ugali. At ang magandang ugali ay nagbibigay ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi magdadala ng kahihiyan. Kasi po, alin? Ang ng Diyos ay binuo sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sino po dito may pag-asa? Amen. Amen. Ang ating pag-asa po ay alin, hindi po tayo dadalhin sa alin, kahihiyan. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit, tayo po ay yuko po ang ating mga ulo. Let's look to the Lord in prayer today. Father, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, God, for this time. Thank you, Lord, sapagkat dinako mo kami sa lugar na ito, sapagkat may sasabihin ka for us to be reminded, God, that it's not the end. Na may pag-asa sa iyo, Panginoon. We can start over. Thank you, God, for being here as well in this place. We acknowledge your presence. We honor your presence, God. We thank you, Lord God, for this wonderful time that you have given unto us. Father, I pray that you enlarge the capacity of our hearts, our minds, God. Open our spiritual ears and our spiritual eyes. Lord, kasangkapanin mo lamang po ang iyong lingkod upang maibahagi ko po ang iyong magandang balita sa aming kalagitnaan, maging aming kalakasan, Panginoon, upang magpatuloy. Hide me under the shadow of your presence, God. Thank you, Lord God, for this wonderful day. You're awesome, God. You're faithful. You have been good. And unto you we carefully give back the highest glory, highest praise in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody say aloud, Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. And we may now all be seated. Sige po, makakaupo na po tayo. And also nga po pala to those who are connecting online, welcome po sa ating worship service. Amen. Also, I just want to acknowledge po yung at our senior pastor, Pastor Emil Benedicto, who's watching po. No? And also Pastor Armeli and Pastor Lizelle. Good morning here in the Philippines. Amen. So sa atin pong nabasa, just to give you a short context po, ang nagsulat po noon ay si Apostle Paul. No po, Apostle Paul was writing po to the believers in Rome during this time. No po, they're writing in yung mga believers, yung mananampalataya po sa Roma. During this time, siya po ay nagsulat nito. Yun po yung sinulat niya. No, mga Kristiyano po sila na alin, na dumadaan po sa alin, matinding persecution, matinding paghihirap, at isolation. Kasi alam niyo po dati, pag ikaw ay mananampalataya, grabe po yung persecution. Amen? Pag binasa po natin yan, pag nag-backtrack po tayo in the history, paano po nila pinapaalin? Paano pinaparusahan yung mga Kristiyano? Pinapako sa krus. No po, sinusunog ng buhay. No, ganun po yung sistema before. No, and this is Paul encouraging them na alin? We glory in our sufferings. Because why? Paul is reminding them as well that faith is not proven in comfort. It is formed in suffering. Faith is not proven in comfort. Alam niyo po yun, no? Kaya pala tayo may pinagdadaanan because God wants us to be formed. Gusto ni Lord tayo ay mahulma. Hindi mo po mapapatunayan ang pananampalataya sa ginhawa. Nabubuo yan sa alin? Sa mga pagsubok.
Kaya biwat, kaya that's why sinasabi, di ba, we glory in our sufferings. Magalak ka pag meron kang pinagdadaanan. Ibig sabihin kasi, hinuhubog po tayo ng ating Panginoon. Someone told me that faith that is tested can be trusted. Ang isang pananampalataya na nasubok na ay mapagkakatiwalaan. Lahat po ba tayo dito nasubok na? Amen. Kaya tinan mo yung katabi mo, pagkakatiwalaan yung pananampalataya niyan. Amen. And this is just the good thing about God because when we look to the Lord, alam niyo po yun, He's gracious enough. Sobrang buti po ng ating Panginoong Diyos. I believe po, sa bawat isa po sa atin, one day in our lives, minsan isang araw po, nagkamali po tayo, tama. Paano po kaya yung ating Panginoon po ay kagaya po ng tao? Hindi nang babago yan. Napag-asa yan. Buti hindi po ganun si Lord. Amen po. Kasi kung wala, alam siguro wala na po tayo lahat sa simbahan. Ayoko na kasi condemned. No, hindi na nagtuloy. But you know what, as we go straight, we also believe that pain is a process. Not always a punishment, but sometimes it's a consequence. No, ang sakit po na ating pinagdadaanan ay proseso. Yung ating mga sitwasyon ay isang proseso, hindi lamang parusa, pero minsan, bunga rin ang ginawa mo at bunga rin ang ginawa ko. Amen? Alam niyo po, meron po, sabi po dun sa binasa po natin in Romans chapter 5 verse 3, we glory in our sufferings. But let's all be clear, not all punishment, not all pain rather is a punishment. No? Some part of it is a process na kailangan natin pagdaanan. Pero minsan, yung sakit na kinakaharap po natin, minsan, yung sakit na yon dahil why? Or yung sitwasyon na yon, tayo rin may gawa. Do you believe? No, meron pong uri ng dalawang uri po ng pain. Number one, first pain is alin? Pain na hindi mo pinili. Pain na hindi mo pinili. Yung iniwang ka, yon. Naging tapat ka naman, iniwang ka, ay. No, nawalan ka. No, maaring alin, nanakawan ka. May nangyaring hindi mo ginusto. Tama po ba yun? Yun yung tinatawag natin na pain na hindi mo pinili. Pero meron namang pain na bunga ng alin, sarili mong desisyon. Are we here? No, kagaya na, for example, alam mo namang bawal magnakaw sa grocery or something or somewhere. Dinahuli ka. You will what? Experience what? Consequences. Sumuway ka, umiiwas ka sa conviction, pinili mo yung mali. Of course, there's gonna be consequences. There's pain there. Amen. No? Sa pareho pong masakit. But the thing about God is pareho din pong nire-redeem ni Lord. Amen? Parehas na nire-redeem ni Lord, just like in the book of Luke chapter 15 verses 11 to 32. I'm not gonna read the entire phrase, but ito po yung patungkol po sa alin sa alibuhang anak. Okay po. Yung bunso po ay alin, siya po yung mismong lumayo. Pag binasa po natin sa Bible, siya po yung mismong lumayo po. Siya po yung alin, siya yung pumili ng maling landas, siya yung nag-aksaya, kinuha niya po yung kanyang buong mana sa kanyang pamilya, sa kanyang ama. Okay pa, kukunin ko na yung aking mana. Buhay pa yung tatay niya. Paano po kaya yung mararamdaman niyo po pag kayo, kunwari may anak po kayo, tapos meron kayong bahay, lumayas ka na sa bahay na to. Akin na to ngayon. Pinalayas ka, no? Pinalayas, kasi ka nanay, lumayas ka na kasi balak na namin balak na namin magpakasal. Kayo po mag-adjust. Dahil ipapanaw sa akin to. Ano po mararamdaman po natin? Amen. But of course, ang nangyari po doon sa prodigal son is what? Nilustay niya po yung yung pamana sa kanya. Therefore, dumating po siya sa pagkakataon na kailangan niyang kaharapin yung consequence. Kinaharap niya po yung consequence. Pero po, he went through all those. Dumating po siya doon sa pagkakataon na hinarap niya po yung mga kailangan niyang haharapin. Pero during that time, when he felt like he made the wrong mistake, he made the wrong decision rather. Tapos naisip-isip niya, bumalik na lang kaya ako sa tatay ko. No? Bumalik na lang kaya ako sa tatay ko. Kasi yun yung pagkakakilala niya sa tatay niya. Mabuti, mabait, unforgiving. Ang ginawa po, tumakbo po siya sa tatay niya papalapit. Yet, he experienced the consequences. But what we can also see there when we read the entire passage, nakita po natin yung restoration. Sino po dito bunga ng restoration ni Lord? Alam niyo po, I am also a product of a restored person by God. No po, minsan lumayo sa Panginoon, hindi nakinig sa conviction. But when we come in humility
And when we take accountability of our actions and wrong decisions, I'm for sure that the Lord will welcome us once again when we go back to Him. Kahit ang layo mo pa, isang hakbang mo pa lang, si Lord hahakbang na ng 1,000 para lang maakap ka at para lang ma-restore ka. No po, this is the best thing about God. Minsan, tayo rin po yung sumira. Tayo rin po yung nag-ayos ng sarili natin sa sarili nating kalakasan. Sa sarili nating problema, tayo ang gumawa ng solusyon. Kaya ang nangyari, ending, nasaktan. Amen? No, but even in that situation and those things that we get to experience, God still wants to meet you and restore you. I'm just thankful to the Lord. Alam niyo po, every time that we go sa BJMP, every Monday po yun, pumunta po kaming kulungan ng 3:00 ng hapon, mainit. Pero alam niyo po yun, every time that we could get to speak there, minsan nga po yayakapin ka na lang bigla. Opo, maraming salamat, ganito, ganyan. Pero ang pinaka nag-strike po sa akin noon, every time na nag-uusap po kami, sinasabi po nila, kung kailan pa ako nakulong, doon pa ako nakalaya. Kung kailan pa ako nandun sa lugar na walang pag-asa, doon pa ako nakakuha ng pag-asa. Kung kailan naman sa tingin ko katapusan ko na, doon pa ako nakahanap na meron pa palang simula. Diyan ka ba? Even in the places where we thought that it's hopeless, God can still come. Even when we thought that there's no hope in that place, come on. God is not limited kahit asang ka pa sa sitwasyon ng buhay mo. Alam niyo po, I'm just thankful, no? Every time po, no, within the entire team, with Pastor Rose and Pastor June, we go there every Monday. No, salitan po kami nagsasalita doon. We get to share the Word of God. And they always say, maraming salamat sa Panginoon kasi gumagawa siya ng paraan para maabot ako. Sabi po yun, that kind of, statement, ibig sabihin po talaga, totoo nga. No, yung pag-asa ay hindi siya namamatay, buhay kahit asang ka. No, yung pag-asa ng ating Panginoon, no po, hindi po siya nakabase kung anong edad mo ngayon. At kung anong edad mo, sa mga susunod na mga araw, ilang taon ka na din sa mga susunod. No, maaaring ngayon ay 13 years old ka, 8 years old ka, umabot ka na ng 80 to 93. Yes, last time, I think 93 po si nanay po, di ba, nag-celebrate. Regardless of the age, hope is still active. Amen? This is God. No, this is Jesus. Ito po yung ating pinaglilingkuran, yung ating pong pag-asa ay hindi po nauubos. No po? Nakakatuwa po, nakakatabaan po ng puso, and also it fuels the fire inside us, and sa ating pong pananampalataya, no po, na tayo po ay nakakaabot ng mga kaluluwa na akala nila wala ng pag-asa. But also because this is what God wants to tell us today, and also remind us today, that no matter where we are in life right now, hope is still alive. No, hope is still alive. Hope is not just in our emotions. Hope is not feeling. It's not a feeling, rather. But hope is a person. Hope has a name, and that name is Jesus. No po, that is Jesus. Just because po minsan when we fell short, no, just because it's your fault, it doesn't mean God is finished. Amen? Just because you trip down, no? Just because sometimes when we don't listen to the rebukes, when we don't listen to corrections, ang nangyayari po ayan, sumisemplang. But just because it's our fault, wag po natin masyadong i-condemn yung ating sarili. Although, of course, we go into a place of humility. We go into a place of what? Humbling ourselves, taking accountability. Lord, sorry, I fell short once again. But this is just God telling us, hey, it's not finished. No po, nakakatuwa po, di ba? Maari naman pong tayo na lang po ay nasa bahay, mainit kasi. Amen. So dito, nainitan din sa labas. Sobrang init po recently. Amen. But I thank God, but because why? With all the reasons that we could have, na pwede namang hindi na lang tumuloy, pero I'm just thanking the Lord kasi talagang binibigyan niya pa rin tayo ng kalakasan at grasya na tumuloy ka. That still small voice, na po, more than just going to the system, but really, having that kind of hope that, Lord, may gagawin ka pa po sa akin. Therefore, I am not finished. No, we are not finished. Alam niyo po, as we go through, also, faith is formed in the fire. No, whether you chose it or walked into it. Hinuhulma daw po ng ating pananampalataya ng ating Panginoon sa apoy. Mapapinili mo pa man yan o nadali ka lang. Kaya po nabasa natin sa Romans chapter 5, verse 4, suffering, produces perseverance. And perseverance, character. So dito, pag may pinagdadaanan ka na, doon ka bumabait pag hindi mo na kaya. Amen?
Sinasabi nga din po nila kung kailan may pinagdadaanan, doon ka mas lalong lumalapit. Meron din po silang sinasabi, ano daw po yung lugar na marami pong nagpipray? Sa hospital. No po, sabi nila kung saan yung mga hallways, ang daming panalangin dyan. No, dati hindi naman nagpipray yan, pero dahil nung may pinagdaanan, nagpipray na. Sino dito guilty minsan, no? Kung kailan may pinagdadaanan lang tayo at kung meron tayong mga sitwasyon sa buhay, mas lalo po tayo dong lumalapit kay Lord. And it's not wrong. I'm telling you, it's not wrong. No? But you know what? This is what the Bible is telling us. Suffering produces perseverance, and perseverance, alin? Character. No? When God is humbling us, teka lang, kailangan, gumagawa si Lord talaga ng kaparaanan para alin, pumunta tayo dun sa isang tao na maging dapat tayo. No? When God is deciding or making a way for us, make sure ni Lord na sana tayo dumating tayo dun sa isang lugar na talagang maging humble tayo, na wala tayong ibang magagawa sa sarili natin. Lord, I surrender. No po? Wala akong kayang gawin kung wala ka sa aking buhay. Apart from you, Lord, I am nothing and I can do nothing. When we come to a place of surrender and in humility, some fires po, hindi mo pinili. But there are some fires na alin, ikaw naman ang nagpasimula. No? Pero ito pong kagandahan sa ating Panginoon, God doesn't waste fire. Hindi niya po inaaksaya yung alin, yung ating kalalagayan. When it is a testing fire, naging tapat ka naman, naghintay ka naman, nagpray ka naman, sumunod ka naman, pero parang walang nangyayari. Ako lang po ba yun? No? You've prayed for it so hard. You prayed for it for so long. You believed for it for so long. Pero parang napasok ka pa rin kahit faithful ka. But you know, it's just you look into the Bible, even the apostles, na po, if you read on through, alam niyo po yun, they're just preaching the gospel, sinusunod nila yung kalooban ng Panginoon, but yet, they find themselves nakakulong. No, they found themselves, pinipersecute. No, this is the kind of fire that their faith is being tested. But it says in the book of Isaiah chapter 43 verse 2, when you walk through fire, you will not be burned. No? You will not be burned. And now, ano po yung isa? When it's a testing fire, ano po yung isa? Yung when it's a consequence fire. Out of the alin. Yung consequences na kailangan nating kaharapin. No po? Pinili mong pumasok sa maling relasyon. Diyan ka ba? Hey. No. Pinili mong pumasok sa hindi kalooban ni Lord na trabaho. No? Yung aksyon, yung mga desisyon na hindi kalooban ni Lord. Of course, there's always gonna be consequences. Are we here? Kagaya po yan, di ba? Pag nagnakaw ka, may consequences yan pag nahuli ka. That's a consequence fire. No? Kaya ngayon, nasusunog ka sa consequences na ginawa mo sa sarili mo. No? But then, with all that, kahit doon po, God is still with you. Whenever we come into our senses, Lord, I am nothing but broken. Sabi po sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. No? Pag tayo po ay may pinagdadaanan na, pag tayo ay feeling natin, hindi ko na kaya, Lord, hindi ko na kaya to, teka lang. Mas lalo po tayong doon lumalapit kay God. And I thank God, no, in the lowest moments of our lives, regardless po kung nasa testing po tayo ng ating pananampalataya or nasa consequences po tayo ng ating mga ginagawa, whenever we come to Him, He answers. No po, this is just God. He is a generous God that whenever we call, He answers. Whenever we ask for help, tumutulong si Lord. And I thank God, no, na hindi po siya kagaya po natin mga tao. That when we come into our lowest moments, kasalanan mo yan. Nandiyan ka ba? Tapos ipopose, deserve. Amen. I thank God that He is not like us. Because when we come to the Lord, whenever we fall short, God is still with us. Kamali ka man, lumayo ka man. When you come into that point where, Lord, nagkamali ako, sobrang generous ni Lord bumalik ulit. Actually, hindi naman siya nawawala. Doon lang siya eh. All we have to do is just reach out again. No? Whether it's a test or a consequence, God uses the fire to form your character. To form my character. To form our character. Hindi niya po sasayangin yung pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. May pinagdadaanan ka, it will cause you to be kind.
No? Sana po ganun. Whenever we are facing some consequences or whenever we face situations, sana po there's something, the transformation in our hearts, or our character, no po, our what? Our values. No, mas nagiging kind tayo. Ika nga po sinasabi natin, di ba? Pag ikaw na-experience mo kung paano ikaw binigyan ng Lord ng grace, mas lalo yung magiging gracious ka dyan sa katabi mo. No po, we extend grace. He is not just fixing your situation, He is forming our hearts. Whenever we go through what we need to go through, pag ikaw may pinagdadaanan ka, hindi niya lang finifix yung situation niya, pero inuhulman niya din yung ating mga puso. No po, hindi kasi papayag si Lord na manatili po tayo sa comfort zone natin. Yung sinasabi natin na, Alin, ganito ako eh. Amen? Mainitin ulo ko eh. No? Ganito na ako magsalita eh. Kung tatanggapin mo ako, tanggapin mo ako. Kung ayaw mo, idiwag. Oy, come on, let's go. Are we here? Hindi papayag si Lord doon. Gusto ni Lord, mag-grow ka into Christ-likeness. Amen. No, hindi na, take it or leave it. Kung ayaw mo sa akin, idiwag. Talagang ganito na ako magsalita eh. Ayan. Ganito na ugali ko eh. Tanggapin mo. Kung ayaw mo, edi, lumayo ka sa buhay ko. Ayan. Ayaw po ni Lord yan. God wants us to grow. Amen. No, God wants us to grow. He is forming our hearts. He is forming us to be the person He wants us to be. Amen. It's the same thing with me. At naman po tayo dito. Wala naman pong perfect sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang perfect yan. Pero syempre, may mga pagkukulang din yan paminsan. Nandiyan ka ba? Amen. Nagkakamali din yan. No? Mamaya nga siguro sa bahay, Tay, nominate ko na po ito for eviction. Kung pwede lang, no? Doon na po siya sa outside the world, sa labas ng bahay niyo. Doon siya ilalagay niyo yung pake niyo yung bahay. Yung mga kagamitan niya, doon na po yan sa labas. Hindi eh. Talagang kailangan po natin mag-grow. No po, kailangan natin mag-grow. God doesn't waste fire. He wants us to learn to what we are facing. He wants us to learn. Gusto niya tayo matuto. Alam niyo po, kaya siguro magugulat ka din po sa isang tao na may pinagdadaanan at nakataas pa rin yung kamay niyan. Kasi grabe yung pinagdaanan pala niyan. Nakita niya yung pananampalataya niya nung kineri siya ni Lord. Nakita niya kung gaano kabuti si Lord. Kahit anong mangyari, Panginoon, ano man ang sitwasyon, magpupuri ako. Fino-form din po kasi yun. Amen? No, it goes through experience. May pinagdaanan ka noon, nakita mo kung paano ka sinagip ni Lord. Kaya kahit ito lang yung pinagdadaanan ko, kahit ito yung pinagdadaanan ko, Lord, mapupuri ako. Kahit wala akong ganito, magpupuri ako. Sasamba ako, mananalangin ako, itutuloy ko tong laban na to. Kasi hindi tinigil ni Lord, hindi niya ako sinukuan. Nilaban niya ako. Amen? Kaya po yun, I also admire, magugulat ka mamaya, may makakasama ka, sobrang grabing umiyak. No? Naniniwala kami sa iyo. Pero yung pinagdadaanan niya sa bahay, grabe. Pero nakataas kamay. Pag nandito, pag nasa bahay, sumusurrender, nagpipray. Kahit may pinagdadaanan, kahit nag-undergo ng fire. Pero hinuhulman ni Lord yung heart natin. Hinuhulman ni Lord yung ating mga puso. Kasi may mga sitwasyon pa po sa mga buhay natin, di natin alam. Minsan isang araw may pagdadaanan ka na naman. Pero dahil nga na-form yung heart mo, may pinagdadaanan ka man, dumaan ka man sa apoy, sa baha, magpupuri pa rin ako. Kasi nga na-form ni Lord ang heart. Amen. Yun po yung ating sinasabi. Sige po, just praise God. Ito po yung sinasabi natin, what? Perseverance produces character. So God doesn't waste fire. Kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, sige lang, tumuloy ka lang kasama si Lord. Kasi may hinuhulma sa atin si Lord. May hinuhulma sa atin si Lord. And this is the best thing about God is that this is His ministry to us. Ibig sabihin, may ministeryo po si Lord sa bawat isa po sa atin. Kung may pinagdadaanan tayo at may binabago sa atin si Lord, sa akin si Lord, ibig sabihin, may pake si Lord sa akin. Ibig sabihin, may gusto si Lord mangyari sa buhay ko. Ganun po pala yun. And I'm going down to my last point. Mabilis lang po ito. Hope, increase in hope. Yes, hold on, pain ends. But also, when we hope, we also do believe that hope is a choice. Ang pag-asa ay pinipili yan. Hope is a choice even when you're the one who blew it. Ang pag-asa po ay pinipili. Kahit minsan ikaw pa yung sumablay.
Minsan, kaya may nakita po ba kayong mayroon po yung mga ganyan eh. Siya yung nagkamali, pero siya yung mas mataas pa yung pride. Amen, kapatid natin. Amen, sa mga asawa, ayun, walang po mag-aaway ngayon. Amen. No, sabi ko kasi, maghugas ka na ng pinggan eh. Ganyan. O ilang araw na yan, 1 linggo na. Grabe, 1 linggo din naghugas. Amen. No po, yung mga ganon. Tapos kung kailangan mo susuyuin mo pa yan, kaysa yung nagkamali, yan. Amen. No po, sabay may pahimas. Bago ka na daw. Amen. No, yung mga ganon. May mga ganon po. Pero syempre, dahil mahal natin, susuyuin din naman natin. Hanggang sa, of course, but we also wanted to grow. Amen, no? Hope is a choice. As we go back in the book of Romans chapter 5, verse 5, and hope, this is the best thing about hope, is that it does not put us to shame. Hindi po tayo nito ipapahiya. Sino po ba yung pag-asa natin? Si Lord. No? Minsan po naisip natin, wala na. Ako kasi may kasalanan eh. Alam po, it's the same thing. Ganun po yung pag nakakausap ko po yung mga tao doon sa kulungan. Wala na akong pag-asa kasi. Bubulong po yan sila kahit kaya sa amin pong mananan doon. Wala akong pag-asa eh. Kasi ganito yung nagawa ko eh, ganyan-ganyan eh. Pero the moment na nasharean mo ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon, alam niyo po yun, nagkakaroon sila ng buhay ulit. Ay, thank you kasi magsisimula ako ulit. May pag-asa pa pala kay Lord. Ano po yun? May nung mga nakaraan po, nagulat kami kasi may mga ibang mukha na po, no? Tapos may mga dati po naming nakasama. Ay, sana po yung iba ay nakalaya na po sila. No, praise God. At syempre yung mga nakalayang yun, alam niyo po yun, dala-dala yung pag-asa, dala-dala si Lord. No po, kung kailan sila gumawa ng paraan si Lord, even in that perseverance na kailangan po nilang pagbayaran yung kanilang mga nagawa, God what? God formed their character. Kung kailan sana nakulong, doon sila nahuli ng pag-ibig ni Lord. No? Tarang tayo din po kung kailan po tayo, habang tayo nasa laya, no po, habang tayo po ay nandito din, wag na po nating antayin na makulong po tayo para naman, ay sana makulong ako, Lord, para maranasan ko. Wag naman ganon. Amen. Wag na pong ganon. Alam niyo po yun, I think nabahagi ko na po yun last time, na mayroon po isang kananayan doon na nakulong po siya. Nag-thank you po siya kay Lord. Sabi niya nga po kasi, Lord, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi makasama ko na po yung anak ko, malalaman niya na po yung salita ng Panginoon. Ay, congrats po, makakalaya na po kayo. Hindi po, nakukulong na po yung anak ko. Sobrang wrong. Medyo wrong. Pero alam niyo po yun, yung po kasi alam niya na Lord, gumawa ka ng paraan. Although hindi maganda po yung kaparaanan. Pero alam niyo po yun, pero dahil magkakaroon ng avenue na upang marinig nila yung salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, sa labas kasi hindi magbabago yun eh. Amen. Pero pag nandito yun, ibig sabihin, in the perseverance, our perseverance produces character. And when God is testing our character, it produces hope. Amen. It's a process. Step by the step. Andiyan ka ba? Bago ka sumakses. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. No? Ganun po yun. It's the same thing with us. No? When our perseverance, when we go through sufferings, it produces what? Perseverance. Kasi kailangan natin pagdaanan. At habang pinapagdaanan natin, we are being humbled by God. Ito po, our character is being tested. Our character is being molded into God wants us to be. Para pag lumabas tayo, kung saan man po tayo nakakulong, dala-dala po natin yung pag-asa. Na hey kapatid, hindi pa pala tapos. No? Yan man ang nagawa mo, marahil yan ang nagawa mo, marahil malaki ang kasalanan mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Once again, hope is still a choice. Hope is still for us. Hope is still for you. Hope is still available for everyone. And I'm gonna cite an example po in the Bible. Even Peter. Si Peter, he denied Jesus Christ how many times? 3 times. No? 3 times niya pong dininay si Lord. Publicly. Ay, hindi ko kilala yun. Hindi ko kasama yun. Ang laki po, di ba? Siguro nga, pag ikaw meron kang mahal sa buhay, dininay ka, siguro kung anak mo, ay, hindi ko nanay yun. Tsaka ba? Kasi may alam niyo po, kahit wala kang ginawang mali, si Lord, wala naman siyang ginawang mali. No? But to us, as a family, pag kunwari may pagkukulang yung isang natin, ay, hindi ko kilala yun. Sino yun? Huyo yun, hindi ko kilala yun.
No, but here, in Peter, si Peter po, when he denied Jesus Christ, of course, andun yung regret. Of course, andun yung kahihiyan, kaya gusto niyang bumawi. But you know what? After the resurrection, anong ginawa po ni Lord? Binalikan niya po si Peter. Binigyan niya po ng bagong purpose. Ibig sabihin, hindi pa po tapos. Hindi nagtatapos doon sa kamalian mo, yung storya ng buhay mo. Sabi po ni Lord, feed my sheep. Sabi niya kay Peter. No, maybe to us right now as we speak, maybe you're in shame. Siguro anong ka sa oras ng kahihiyan mo, nahihiya ka ngayon, or merong kang daladala na sitwasyon sa buhay mo ngayon. But one thing about God is God doesn't cancel people. Hindi ka kinakancel ni Lord. Hindi siya tulad ng iba kapag sumablay ka, unfollow na kita. Hey, unfriend na kita dyan, kalimutan na lang kita. But God doesn't do that. Hindi ginagawa ni Lord yon. Kapag nagkamali ka, alin po, kapag nalunod ka na sa kahihiyan, hindi ka niya tatalikuran. No po, this is the best thing about God. And this is my personal testimony. Oh my gosh, man. No? Nagkamali ka ng desisyon, you didn't listen to your conviction, but when you go back to the Lord, sa kabila ng iyong kasalanan, si Lord hindi ka niya talagang tinalikuran. Tingnan mo yung katabi mo na ngayon, hindi tinalikuran ni Lord yan. Because once again, hope is still for you. May pag-asa ka pa rin. Kahit gaano ka dumi, kahit gaano ka bigat yung bit-bit mo, hindi nauubos yung grasya ni Lord para sa'yo. Sa binasa po natin in 5:20, di ba? Where sin increased, in Romans chapter 5 verse 20, where sin increased, grace increased all the more. No, ibig sabihin, kung tumaas, lumaki, mas lumalaki, lumalawak yung kasalanan mo, mas lumalawak po yung grasya ng ating Panginoon. Mas lumalaki po yung pagkahabag sa atin ng ating Panginoon, yung grasya ng ating Lord. But doesn't mean that we should abuse grace. No? This doesn't define that we should abuse grace. But hey, no? Maybe one day in your life, you've made wrong decisions. One day in your life, nagkamali ka ng ng pagdesisyon, ng maling hakbang. Si Lord, hindi po siya nasak sa kasalanan mo kasi nga tayo makasalanan. Hindi siya nainis nung nung tayo nagkamali. Hindi po nagsawa si Lord na mahalin po ang bawat isa sa atin. Because He is the God, that we serve. And whenever we are faithless, He remained faithful. Grace po is not a reward for the perfect. Ang grasya po ay para sa bawat isa po sa atin. And hope is for everyone here today. So, feeling mo, alam niyo po yun, that you've canceled yourself, the people canceled you already sa sarili mo, sa ibang tao sa mundo. Tandaan po natin kay Lord, there's always gonna be second chance. Now, we can always start again, my next chapter, may bagong simula. This is the best thing about God. He doesn't cancel you, He calls you again and again and again and again. Po, para po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung pag-asang ito na binasa po natin ay hindi magdadala ng kahihiyan. Pag-asa. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, sa binasa po natin, ay binuhos niya sa puso po ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Yung puso po ng katabi niyo yun, binuhusan po ng pag-ibig ng Lord yan. Kaya po pala ganon, Tataka kayo, May mga tao, grabe naman po. Tigas ang ulo nito, Nakakatuloy kasi tumutuloy po tayo sa yaman at habag ng grasya ng Panginoon. Because this is the hope that we carry. Hindi tayo nito ipapahiya. Tatayo, tutuloy. Your past might explain what you've been through. But it doesn't decide who we are. Your mistakes might be part of your story, but it doesn't disqualify you. Maaari po yung ating mga pagkakamali mag-be part of our history, but it doesn't define our future. This is the best thing about God as well, is whenever we make wrong decisions, whenever we make wrong turns, He has a way of making it right. Alam niyo po yun, yung may mga pinagdadaanan tayo, nagiging testimony for someone to be encouraged. Ito yung pinagdaanan niya, grabe yan, criminal yan before, pero ngayon, grabe yung bahagi ng salita ng Panginoon. Amazing.
from a mess to a message, and that is the truth. I mean, that is just the truth for everyone. No, from our testing to testimonies, and it does make sense. No po, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayo mga testimonies here to what we have gone through, yung mga pinagdaanan po ng bawat isa po sa atin. And yet, God, turned beautiful things into beautiful messages. Amen? Into a beautiful peace. Grabe, alam niyo po yun, whenever magkakaroon po tayo ng retreat, nababahagi po natin doon yung ating mga testimonies. No? Even to someone here today, no? Maybe I don't know what you've gone through, hindi ko alam yung ginawa mo in your life. And then here you are, no? Standing, believing, tumutuloy. Kahit ito yung napagdaanan, kahit ito yung nagawa. And then pag may nakausap ka, nga kapatid, alam mo ba ito nga yung napagdaanan ko? Pero, grabe no, sa kabila ng aking mga pagkakamali, andito pa rin ako ngayon, nakakapaglingkod. Salamat sa Lord. Kasi pinatawad ako ng Panginoon. And that is because hope is active. And that is because hope is alive. And that is because hope is available always. No? Hold on. Pain ends. I don't know what you're going through now, but hold on. This is not the end. No? Hindi ko po alam pinagdadaanan ng bawat isa. It could be in your studies. It could be in your work. It could be in your relationship. No? Marital relationship. It could be what? In your career. It could be in the ministry. It could be whatever that is. But hey, tumuloy ka lang. It's not the end. Now, there's something beautiful when you show up. Maybe you're here right now, you're in pain. Some of it, hindi mo naman ginusto. But some of it, consequences ng mga choices mo. Only you and God knows. Amen? Na po, there are things that we have to go through because of our consequences and because of the consequences of our actions. And it's only God and you. That's why we can be what? We can just be truthful to the Lord. Lord, this is what I've done. And this is what I'm facing now. Help me, Lord. No, it requires so much humility to go to that place. No, pero this is just the truth about God. God can still restore. God can still redeem. God can still give you hope. And God can still give you a new beginning. Hold on, brothers and sisters. Pain ends. No? God is still writing your story. God is still writing your testimony. As we go through life, alam niyo po, this is the second quarter of the year and we're about to enter the second month ng second quarter. May na next week, no? Ang bilis po ng mga pangyayari sa life natin. And what I've just noticed is that from January up until now, I've been carried by hope. May pag-asa. Because why? God has a plan for us. Because this is what His Word is. I have plans for you. Plans to give you hope and a future. Plans to prosper you, not to harm you. Now, as we go through life, this is just the truth that we have to carry. Lord, I'm gonna carry hope with me. I'm gonna run this race with hope in my heart. Shall we all stand up on our feet today? You know what, church, brothers and sisters, mga magulat, mga kapatid, God is with us even in the fire. Hindi ka masusunog. God is with us even in the flood. Hindi ka malulunod. Even if you caused it, pain will not define you. No? Yung ating pinagdadaanan will not define us. But our faith to the Lord can. We might be broken, but we are still beloved. No? We might fall short. We might what? Trip down the lane. We might make wrong decisions, but hey, God can still restore us. I'm maybe too far gone. Ang layo ko na siguro. But God's grace still reaches us. You know what? We can stand. Yung katabi mo ngayon, it's a product of grace, brothers and sisters. No? This pain has a purpose. And this process has an ending. Because hope never fails. No? Hope right now is a choice. Today, church, I pray that before we part ways later on, we could get to decide, I'm gonna carry hope with me. And we are going to choose hope today. Shall we close our eyes and bow our heads today?
as you close your eyes, maybe you're going through something in your life right now, situations in your life where you felt like, Lord, di ko na kaya, Panginoon. Where am I right now? You know, at Light Church family, God is not intimidated in your mess. Hindi siya intimidated sa inyong mga nagawa. No? That's right. You can just be silent with God. You can just cry out to the Lord. It's just you and God right now. He redeems everyone here. No one is beyond redemption. Your lowest moment can be your turning point. Hold on, kapatid. It's not the end. Maybe you've been praying for a restoration of your family. Maybe you're praying for your job, for your studies, for the relationships, for everything. Ang ating pananampalataya, faith, it doesn't deny the pain. But it also declares na may katapusan yung ating mga pinagdadaanan. The fire may refine you just like the gold. It has to be refined. But it will not consume you. Hindi ka masusunog. Hope, once again, is not a feeling. It's a decision. So I pray today, mag-decide ka. I will have hope today. I'm gonna carry hope today. I'm gonna live with hope today. I'm gonna run this race with hope today. From this day on until the day my life ends, I'm gonna carry hope with me. Today, kapatid, kahit anong season mo, kahit anong pinagdadaanan mo, maaaring this is gonna be grief, this is about regrets, may pinagsisisihan ka, consequences, confusion, God is calling you right now. Kapatid, hold on. Not because you're strong. Kakapit ka, hindi dahil malakas ka, but because God is called, as faithful, because God is strong. Kakapit ka, tutuloy ka dahil hindi mabuti ka, dahil mabuti si Lord. Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up, and hope never fails. We glory in our sufferings because in our sufferings it produces perseverance. And our perseverance, it produces hope. A character and character, hope. Brothers and sisters, mga magulat, mga kapatid, hope is still active for you today. It is still available for everyone here today. No matter what, how far you've gone through, ano man ating mga pinagdadaanan ngayon, ano man ating mga sitwasyon, I pray today that we could get to carry hope. Hope has a name. Hope is not a feeling. He is a person. He is a God. Hope is the name. Is Jesus. Is Jesus. His name is Jesus. Hope is the name, and that is Jesus. I may not understand sometimes, God. Hindi ko po maintindihan yung aking mga sitwasyon na aking pong kinakaharap. Maring ito yung sinasabi mo sa Panginoon. I don't understand, Lord, what I have right now. I don't understand what I have to go through right now. Ano pong pinagdadaanan ko ngayon? But hey, Light Church family, kung hindi mo maunawaan, pagkatiwalaan mo ang puso ng ating Diyos. Anumang panahon, anumang sitwasyon, mabigat man, Panginoon, ang aming daladalahanin, Ikaw ang aming pag-aasa at ang aming matibay na sandigan. Wala nang iba, O Diyos, kundi Ikaw lang. Shall we all lift up our hands? Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin po natin sa Panginoon. At kahit anumang panahon, mabigat naman ang maging sitwasyon, Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit sabihin po natin sa ating Diyos, anumang panahon, mabigat man maging sitwasyon, Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At
kahit anumang panahon, aray-ariin mo mabigat bilang panalangin mo sa Panginoon ngayong umagang ito. maging sitwasyon, Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Light Church family, brothers and sisters, you might be going through fire right now. Maaring nandun ka sa apoy, sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, na may nagdadaanan ka. May mga bagay na hindi mo maunawaan, may mga bagay na hindi mo maintindihan. Let me just tell you this, hope is available today. Decide to have hope today. God is not done with you yet. Kung ang mundong ito, handa ka nang i-cancel. Kung ang mundong ito, handa ka nang tuldukan. But hey, God is still writing your story. He is not done with you. Let's choose hope today. Let's choose hope. Let's choose Jesus today. You might be undergoing sufferings today, but hey, matatapos din yan, kapatid. At huwag mo lang hayaan na nandyan ka. Kumapit ka sa Panginoon. Kumapit ka lang sa Lord. At sa pagkapit mo sa Panginoon, lagyan mo ng pananampalataya. There are things in life, God, where we don't understand why we have to go through what we go through. But this is the one thing that we will carry, Father, with us. You are with us. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan sapagkat ikaw ang aming pag-asa. Kahit kailan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman. Kung mabuti ka noon, mas mabuti ka ngayon. At mas magiging mabuti pa magpakailanman. So, uling pagkakataon po, maaari po bang awitin natin sa Panginoon ng buong pananampalataya sa ating Diyos? Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. kahit anumang panahon, Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang. sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang Panahon, ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang aming pag-asa at sandigan, Panginoong Jesus. Ang aming matibay na sandigan, ang aming kalakasan, ang aming kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kahinaan, Lord, Ikaw ang patuloy na aming kalakasan at nagpupuno, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na kami po ay nangihina at kakulangan, Panginoon. Thank you, Lord, for forming our hearts. Thank you, God, for still writing our story. Thank you, God, sa aming mga pinagdadaanan ay may katapusan.
Lord, kaya mamamag-asa kami, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay sapagkat Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan, Panginoong Jesus. Lord, dalangin ko po sa aming po mga kapatid na nandito sa lugar na ito ngayong oras na pong ito. Ikaw po ang nakakabatid sa kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo po ang kanilang mga sitwasyon. Dalangin ko po, Panginoon, that you go with them, comfort them, that your presence be with them. Father, we just want to thank you, Lord God, for this day. Thank you for being available today. Thank you for always being with us, Lord. Whenever we call, you answer. And whenever we go back to you, Lord, you always embrace us with grace. So we can run once again, so we can stand once again. Maraming salamat, God. And hope does not put us to shame. At ang ating pag-asa ay hindi tayo dadalhin sa kahihiyan. Sapagkat binuhos niya ang pag-ibig niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Hallelujah! 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 Hope never runs out. Hindi mauubos ang pag-asa. Hindi mauubos ang kanyang presensya. Hindi mauubos ang pagmamahal niya because He will never run out. He will never run out. Hope will always be available. Let's all lift up our hands. Let's all receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. Receive an increase in faith. Receive an increase in love. And receive increase in hope. Receive that whatever your hand touches will be blessed. Receive your answered prayer. Receive your breakthrough. Receive your victories. Receive the salvation of your loved ones. Receive joy. Receive love. Receive hope. Receive peace. Maraming salamat, God, Lord. Lalabas kami sa lugar na ito na may pag-asa. Daladala ang iyong pag-asa. Daladala ang iyong pag-ibig. Daladala, Panginoon, ang bagong simula at ang bago, Panginoon, na kalakasan na nagmimula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa iyo ang papulit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen and amen. Tapos na po ang ating gawain. See you all po next week and shine for Jesus. Shine for Jesus Light Church family.